Abangan nyo po yung mga pwede natin ipagawa dito at maging project soon. Harap ka nga! And nandito po tayo sa bahay ng subscribers naman po natin. Nagpa-drawing po ako sa architect. Almond po na plain color yung pinalagay po sa atin ng client. Vanity area, naglagay din tayo dito ng cortina po. So nakuha na po natin yung munting regalo po natin sa ating subscribers again from US. So pakita ko lang po ha. Hello mga ka-viewers! Kamusta po kayo? Ngayon ay nagbabalik po ako para i-update kayo sa another vlog. For today's video po, nag-intro tayo ulit sa sasakyan kasi po meron tayong installation po ng cortina dito po sa Pampanga. Alam niyo po mga ka-viewers, lately tuloy-tuloy po yung project natin kasi ang gusto daw po nila yung gawa natin, saka napaka-transparent ko daw po regarding sa pag-install ng curtains. And syempre magagaling po kasi yung mga installer namin, kaya magaganda po talaga yung mga gawa po ng cortina. Tapos yung materials nga po, lagi ko sinasabi kasi is imported from Korea, kaya maganda po talaga yung bagsak niya, no? Anyway mga ka-viewers, ayun, bali bibiyahe lang po kami, tapos update ko po kayo sa mga nilagay po namin cortina. So see you later. And nandito po tayo sa bahay ng subscribers naman po natin from USA, pero ito pong house is located po sa Rizal, Antipolo. So ito po mga ka-viewers is kakatapos lang po. At bago nga po kami nag-install dito, ayun po, nagkaroon muna po kami ng ocular, kaya may idea na po kami sa lalagyan naming mga cortina. So ito po, upon assessment, talaga medyo mahirap po lagyan po yung bintana. Kasi po kung napansin nyo po, napasikip po or napalapit po yung hagdanan sa bintana. Pero since on the spot po ang ating installation at may dala tayong mananahe, gagawin po natin lahat ng kaya po natin para mapaganda po yung bahay ni client. Anyway, ayan po, hinapon na rin po tayo at nung nakaihi nga po ako, ayan, nakita ko po yung bathroom kaya shinare ko na lang din po sa vlog. Ngayon po mga ka-viewers ha, kasi nag-general cleaning pa sila dito kaya wala pa po ako masyadong maipapakita sa inyo. Pero anyway mga ka-viewers, ayan, ginabi na po tayo. Pero nasabit na po natin lahat ang rail track po na pagsasabitan ng ating mga cortina. Hindi ko na lang po tinutukan at binidyo po ng malapitan ang ating mga ginagamit pong materials kasi mahirap na po baka gayahin po yung mga ginagawa natin. Yung sewer po namin kahit saan pwede po yan. Kanina po nag-finishing sa second floor, ngayon po dito naman po sa bandang dining area. And ganito lang po ginagawa yan para po ma-form yung S po ng cortina. And upon installation po, meron tayong free tassel and ayan po yung gamit nating linen, makapal, tapos ayan po yung finish natin sa blackout po. Talaga maganda po yung pagka-S. And ito po mga ka-viewers, dito po kami nahihirapan pero ayun po, pina-approve naman po namin kay client yung magiging possible po na kalabasan. Kaya ito po yung naging finished product po natin sa living area. Ayan, ang ganda ng pailaw po nila, no? Tapos ito naman po yung sa dining area. Tapos ito naman po yung finished product natin sa master's bedroom. So continue po natin yung vlog mga ka-viewers. Ngayon po ay on the way po kami sa Tarlac. At ayun po, meron tayo ocular doon. Kaya di ko muna po ipapakita yung mga house nila. Siyempre nakakaya po, what if di naman natin ma-close deal, diba? Pero bigyan ko lang po kayo na idea, no? Kasi lately, ayun po, nakakabisita na po tayo sa mga bahay po ng ating mga kliyente. Alam niyo po, minsan nakakalungkot pag narinig mo sa client talaga na na-scam sila. Then aside doon, niloko sila ng contractor. Diba, Rods? Yung budget mga ka-viewers, sa totoo lang, nandun talaga yung budget po ng mga client. Pero talaga pag loko-loko talaga yung contractor mo, talagang dismayag. Doble ingat po tayo sa mga kukunin po natin kasi talagang lagana po ang mga scammers ngayon. So, ayun lang po, no? Nakakatuwa po na makabisita po sa bahay po ng mga kliyente natin. Magmula po nag-business tayo. Pero nakakalungkot po marinig po ang bawat story po ng mga kliyente natin na naloloko po sila. So ganun lang po, no? Anyway, update ko po kayo sa mga errands po natin ngayon kung ano po yung mga ganap natin. And habang nag-ocular po tayo, February 9, nag-install po tayo dito sa Pampanga ng ating mga kortina. So ito po mga ka-viewers ay Village Solana po ito, no? Bali, preparation po, ayan, nag-i-install na po kami at onti na lang po
malapit na rin po kaming matapos. Makalipas po ang ilang oras, ito na rin po ang ating finished product po sa kanilang living area. So ang kulay po na yan, ang code po is smoke. And ito naman po ang finished product natin sa kanilang dining area. Same color po sa living area para po at least uniform. And para naman po sa kanilang sink at laundry area, Korean blends po ang ating nilagay at ito po ay premium po. Loss ang brand po 100% blackout. And para naman po sa second floor dito sa family area, almond po na plain color yung pinalagay po sa atin ng client. So ito po mga ka-viewers, yung iba talaga plain color lang po yung gusto kasi daw po mas classy at elegant as per po sa kanila. And para naman po sa master's bedroom, balik lang po kasi dito yung sliding door nila, pero ayun po, nalakihan natin kortina para magmukha pong malaki. And ito na rin po yung cabinet nila, ayan. Tapos po sa vanity area, naglagay din tayo dito ng kortina po na same color, almond pa din po yan. Na bagay po sa area na yan kasi nabuhay po yung vanity area nila. And ito po kung magpapagawa kayo ng cove ceiling, lagi nyo pong tandaan, 8 inches po ang width na dapat po para sa hole po na yan again. Tapos sa ibang bedroom po, Korean blinds po na white ang ating nilagay. Guys, bali tapos na po kayo mag-ocular. Galing kami na San Clemente, Tarlac. Puro Tarlac po talaga lahat. Ngayon, kumain po kami dito sa Panike. Dito kami dinaan po ng Google Maps sa Nolis Kambingan. And dati po natikman ko to sa subscribers namin sa Panike nung nag-house tour kami. And binabalik-balikan namin guys itong kaldereta nila. Napakasarap niyan. Tapos itong kanilang kambingan. Ay, kambingan. Itong papaita. Kaya maubos agad niya, oh. Sarap, diba, Rog? At alam mo ba, pinatikim sa amin ito nung subscribers namin dito. Nung nag-tour lang po kami dito, nung natikman namin, binabalik-balikan talaga na. Masarap. So nga eh, kahit mainit, dahil na-miss namin, kain, ayan. Minsan kasi tayo pag dumadaan kami, sarado na. Sarado na, mabilis maubos eh. Sarado na. Ang dami namin yung kinakain ng kambingan, pero ito lang Ito yung pumapasa sa amin. Oo. Sarap. Kayo po yung nagluluto nito. Ako nanay ko. Nagluluto. Ilang beses na po ang kumain dito, binabalik-balikan ko talaga. Sobrang sarap po. Nolis Kambingan po yan dito sa Paniki, Tarlac. So, hindi ko na napakita yung mga bahay po kanina na mga inocular namin kasi para hindi naman ma-jinx. At ayun, abangan nyo na po. Sabay-sabay tayo magdasal, lahat po ay madil natin. Ngayon guys, tapos na tayo mag-ocular. Ngayon, papakita ko lang yung lupa po dito sa akin kasi ayun po, napa-transfer ko na po yung titulo sa pangalan ko po. Akin na yon, then ipapasyal ko po kayo dun sa binili pong lupa, no? So, tara po. Guys, bali ito na yung lupa ha. Ayan. Bali, kapagpalagay na ako dito ng kontador. Ayan, may electricity na siya. Kaya meron dyan nakalagay, naka-attach. Tapos, ito, yung lupa. Yan. May pasyente kami, sabi ng doktor, 50-50 daw siya ngayon, ang lakas-lakas. So, yung plano ko po talaga dito is, magpapagawa ng apartment. But, hindi natin alam kung ano pa rin yung pwedeng maging plano. Kasi, ayun na po yung drawing. Meron na tayo. Nagpa-drawing po ako sa architect. But, ayun pa, no? Abangan po natin kung matutuloy or hindi. Si Mother. Ano ba sabi sa'yo ng doktor kay Bogart? Ang sabi niya, 2,200 a day, 5 Ganun talaga. Kasi mga ka-viewers, ayan. Ako na lang magkikwento ha. Pinadoktor po namin si Bogart. Kasi po mga ka-viewers, pang ilang aso na namin to. Ang hirap po talaga magpa-survive ng aso sa amin. Kasi noon, meron po kasi kaming pasyente dito sa bahay. Tapos nagtataka kami bakit yung mga aso namin inaalagaan ilang beses hindi sumusurvive. So iniisip namin, parang daw sabi nila pag daw po may nag-aagaw buhay ba, ganun, kinukuha yung buhay ng hayop, ganun. Hindi po namin alam kung totoo, no. Ngayon po binigyan ulit kami ng aso. Ito si Bogart. Ngayon si Mother, sabi ko tutukan niya na yung last na aso namin dahil ayun nga, gusto talaga niya ng dogs para meron po to add security and syempre may magpapasaya sa kanya. Ayan. Ngayon po, kahapon nakitaan namin may sintomas yung aso, malungkot, ganyan. Ayaw kumain. Sabi po ng doktor is
50-50 na po ang chances kasi daw po ay nagsusuka na. Sorry po sa mga nanonood. And ayun po, dumudumi na daw po ng dugo. But ang presyo daw po pagka pinasok siya sa loob, dinextrose naman, dinextrose 2,200 per day, sabi ni mother. More or less 3 to 5 days ang hospital. Tapos ang chances of ano daw po niya na mabubuhay is 50-50 na lang. So si mother nanginginig. Aside siya nanginginig sa takot na mawala si Bogart, nanginginig din siya sa presyo po ng doktor. Tapos, sa sobrang sigurong wala siyang kinain, syempre, gaganyan-ganyan siya. Ay, nagsishake na po yung ulo, hindi namin tatanggapin. Itetest uli namin daw, itetest daw nila ulo. Magkano naman ang test? 700. Ay, hindi na po itetest. So every movement po ni Bogart may gastos. 1,300 ang parbo. 700 yung isa, yung pinantest nila sa ano niya, sa suka niya. Tapos sabi nila, ay nanginginig daw ulo. Magkano naman po yung wala pa yung doctor's fee? 700. Teka po, wag na muna. Binilhan po namin ng gamot. Si mother, binilhan niyo po ng gamot si Bogart. Kompleto po yan, kaya nakamonitor si mother. Ngayon po, tingnan niyo po yung aso. Buhay na buhay po. Ayan po ba yung 50-50? Tapos sabi pa ng doktor, kapag gumagalaw ang ulo, hindi daw nila ilalapit sa mga lahat ng aso, bawal daw kasi may virus na siya. Kailangan daw naka-isolate. Kaya naka-isolate siya dito. Kaya po mga ka-viewers, kahit wala talagang tao sa lupa na ito lang yung nakikita namin na pwedeng pagterhan ni Bogart kasi nga po kailangan i-isolate. So, ito po, sinurvive ng nanay ko. Kaya lang di niya masurvive yung aabuting bills sa doktor. Pero, ano sa... Binili lang ng gamot na 3,600. So, wala pang pamasahe namin sa tricycle. 3,800. Pati pamasahe namin sa tricycle. Tapos, ang pagpapainom pa, mamaya nga launa ng madaling araw. Ma, harap ka nga. Ay, wow, bagong straight na straight ang buhok. Walang white hair. Magkano yung hair mo? 1,800. 1,800. Ayan. Mura lang yan, nagkikimura lang ako. Oo. Guys, ngayon, yung pasyente natin, kasi walang gustong pumunta dito ng alauna ng gabi. Wait lang. Ayan. Kasi nga guys, kaya walang gustong pumunta ng alauna ng gabi dito kasi madilim. Ito si Bogart kailangan pa inumin po ng gamot ng 1 a.m. So nag-decide kami ni mother na tawag dito, dalhin na lang doon sa taas sa terrace niya nang hindi makakababa si Bogart para po papainom ng gamot. So yung pasyente natin lipat ng lugar. Yan, bye-bye Bogart. Ngayon po pakita ko sa inyo yung binentang lupa. Ayan. Guys, bali ito yung right of way itong pinupuntahan natin. Then ito yung binibentang lupa noon na 435 square meters na pa-cone. And hindi natin siya kinuha kasi nga hindi ko alam kung anong gagawin ko doon sa Tatsulok. Ayan. Ngayon guys, ito yung pinundar ko po na lupa. So, itong lupa po na ito is talagang pinag-ipunan ko po talaga ito. Gaya ng sinabi ko, dapat may papagawa tayo. Pero, ayan, napunta po sa lupa. Bali, ayan, hanggang dun sa dulo. Sa atin po yan. Ito po ay hindi perfect na rectangle. Medyo makipot lang po sa harap. Pero po, paluwag na siya sa dulo. So, 605 square meters po ito. Ayan, ganun siya kahaba. Bali, may deed of sale na po ito. Next na lang po is papatitulo po this month para po nakapangalan na po sa akin. And soon, hindi ko po alam kung ano po yung magiging plano natin, pero plano ko pong pabakuran muna para po, ayun, makita po natin pinakalaki niya kasi mga kapitbahay ko po ngayon dito is, ayan, mga ano to? Kamoting kahoy, Cassava Farm. Ayan. So, ganun siya. Guys, dito tayo sa dulo. Ayan, para mas makita nyo lang po yung ano. Dito guys, ang maganda sa nabili nating lupa is flat na at mataas na area. Hindi po dito nagbabaha. Kaya siguro, pag po may pinagawa tayo, anting tambak lang, ganyan.
So ito hanggang dulo po na ito. Ayun. Saka doon. Yan. Maluwag pa talaga siya guys. Pahaba. Ba't parang bigla akong nalito? Kung ano ba yung lupa ko dito? O baka dahil guys ano ha? Basta pag ganun. Rectangle na hindi rectangle. Ayun. Pag nabakuran, dun talaga lilitaw yan. Anyway guys, yun lang yung update dito sa lupa. Abangan nyo po yung mga pwede natin ipagawa dito at maging project soon. Yun lang. So, yung presyo gusto ko man po i-disclose. Di po natin ma-disclose kasi what if pag binenta natin pagdating po ng araw or anything, ganun po, no? Pero, ayan po yung napunta natin lupa. Meron na tayo ditong ipil-ipil po. Ayan, pwede na tayo mag-alaga ng mga hayop. Ganun po. Malay nyo guys, pagdating ng araw, ayan, baka dito na nagtatahi po yung mga kortina natin, ganon. O kaya magkaroon to ng resort, or kung ano man, pero basta na po natin para matupad po, no? Yung mga plano po natin, dyan na yan, ayan. Pero, ganun pa man po, ayun, at least meron po tayong bagong investment. Kaya, ayun, sakto naman po dito sa bandang gilid, yata doon, banda, may paggawaan po ng hollow blocks. So, kung papabakod natin siya, doon lang manggagaling para makapagpabakod po tayo. No? Pero asikasuhin ko lang muna po yung titulo niyan soon. Kaya abangan nyo po yan. Guys, pupunta kasi ako ng Thailand. Nangangailangan po ako ng maleta. Meron ako nakita dito. Ayan. Kunin na natin siya. Hindi, joke lang. Guys, bali nandito tayo ngayon sa bahay. So nakuha na po natin yung munting regalo po natin sa ating subscribers again from US. So pakita ko lang po ha. So ito po appreciation lang naman po. So ito po yung binigay sa atin mga ka-viewers. Binigyan po tayo ng chocolate. Ayan, Ferrero Rocher. Kaya thank you po sir. Maraming salamat po sa nain po. Continuous blessing po ang dumating po sa inyo and even po sa mga viewers na pinanonood. Ako po mga ka-viewers ha. Anything with or without po, okay lang po ako. I will do my best po para makatulong especially po sa mga OFW. Kaya ito po is just a bonus lang naman po na binigay po sa atin ni Lord. Tapos ito po, binigyan din tayo ng Godiva. Tama po ba? Godiva. Ayan, thank you po. And syempre mga ka-viewers, ayan, para di na tayo masunog sa ating mga lakad. Nagbigay po siya ng ating cup. Ayan. Wow, it's nice. Ha. Diba? Then meron pang Puma. Ayan. Thank you po. Ito maganda na kapatid. Okay, salamat po no. Ngayon po mga ka-viewers, sana again, ito po ay na-inspire po kayo sa vlog. Although magla-live po ako soon at mag-share po ako ng aking mga blessing po na natatanggap po, ganyan. Para po may idea po yung mga iba nating talagang nanonood pa ng vlog. Mag-share po ako ng wisdom. Kung ano po yung mga nangyayari po ngayon sa ating life. Ganyan, ganun po. So, yung motor maingay. Ngayon po, hindi ko na papahabain pa. Ingat po kayo. God bless. Bye-bye!